Oh, Jesus doesn't want a surface relationship. Ayaw niya ng impersonal. Gusto niya personal, intimate. Napakasarap ng isang relasyon na kilalang kilala niyo ng isa't isa. Ewan ko kung tama sa inyo, naniniwala kayo sa kasabihan, kapag ang mag-asawa daw o magkaibigan ay matagal nang nagsasama, nagiging magkamukha. Ewan ko kung papayag kayo maging kamukha ng asawa nyo. Ang ibig ko sabihin one of the barriers or ang isa sa mahirap kasi sa ating mga relationship as a friend is we don't have enough time to get along each other or makapagsama-sama. Kapag nakapagtayo ka sa isang kaibigan mo ng mahabang panahon na na-build up ninyo ang inyong pagsasama at relasyon, hindi na kayo siguradong mag-aaway. Magkukulitan ng asaran. Iba kasi yung nag-aasaran sa nag-aaway. Amen. Meron talaga mga kaibigan na nambubuli. Kakasarin ka, ibubuli ka talaga. Kasi kilala niya na yan, kaya niya binubuli. Magkaiba yung nambubuli dahil hindi kilala sa binubuli dahil kilala. Magkaiba yun Kasi trust mo na siya eh. Ang tawag doon intimate. You have a personal relationship. Kaya sinasabi ng kasabihan, kapag ang mag-asawa ay nagsasama na ng matagal, nagiging magkamukha sila. Depende na sa inyo kung papayag kayo kamukha ng asawa ninyo. Ito yung point ko na nakikita dito. You will know each other because of this personal and intimate relationship. Knowing each other. Alam mo kung anong lasa na gusto niya. Alam mo kung anong paborito niyang kulay. Alam mo rin kung anong paborito niyang movie. Alam mo kung ano yung mood niya. Alam mo kung ano yung ayaw niya. Alam mo eh. Pag alam mo yung dislike at like, at saka yung mood, yung timplada, yung hormones. Pinakamalalim mo yung hormones. Kasi mga babae, hormonal kayo eh. Oo, hormonal kayo. Kaya kailangan magaling yung lalaki tumahiming, magaling pumasok para bumagay lang. Mga kapatid, one of our conflict, disagreement, disputes, causes, naging sanhi po yan ng hindi tayo magkalapit o wala tayong intimate. But if we have a personal relationship and intimate, just like the relationship with Jesus with us, mga kapatid, walang gulo, walang away. Anong kailangan? Just give time. Magbigay ka ng panahon, magbigay ka ng oras o mag-sacrifice ka para makilala mo lang siya. Palatandaan yan eh, kaya tayo nag-aaway kasi hindi pa natin kilala ang isa't isa. Pero kung sanggang dikit na tayo, ano ba yung ututang dila tayo? Parang usagwan. Ang gagawin na yan, asahin ka na lang, kukulitin ka, bubuli-buli ka. Kasi, alam ko yun eh, pati bitukan yun, alam ko yun. Minsan, pag yung mga anak ko ay nagpapasaway, binabara sila ng sister wife ko. Sinasabi ng sister wife ko sa mga anak ko, oy, kilala ko na kayo, pati mga utot nyo pa lang, kilala ko na. Imagine, pati utot, kilala ng wife ko, yung mga utot ng anak ko. Kaya, grabe, bakit? Kasi, wala naman nakakakilala sa mga anak, kundi yung nanay. Minsan yung tatay, nahihirapan pa makilala. Bakit? Siyam na buwanin mo yung dinala, hindi mo makikilala yan. Amen. Imagine that. Isipin nyo. God is not impersonal. And Jesus doesn't want surface relationship. Ayaw niya ng pang-ibabaw na relasyon. Gusto niya yung intimate. How do you know that you have an intimate with Jesus? Siyempre, every Sunday, masasabikan mo siya. Masasabi ka sa kanya. Hindi ka masasabik magliwaliw doon sa pagkalayo-layong lugar. Lilipat ka na yata ng chapter mo. Hanapin mo si Lord. Amen. Hanapin mo siya eh. That's the sign. That's the sign that malapit ka, dikit kayo, hanggang dikit kayo ni Lord. Hanapin mo siya. Siya ang kagigiliwan mo, siya ang kasasabikan mo, siya ang kauhawan mo. And that is intimate. Pwede ba naman sabing intimate tapos, saan ka pupunta? Hindi ko alam eh, baka siguro aatin ka ba? Pag sinasabing atin ka, hindi na tinatanong yun eh.
relationship kay Jesus, hindi na tinatanong kung aatay o hindi. Talagang isa-sacrifice nila yon, Lord. Isang lang dikit tayo eh. Ikaw lang talaga eh. Unahin kita. Yun ang ibig sabihin ng relationship. It is a relationship with love and obedience. Mahal mo si Lord? Patunayan mo. Amen? Amen. Now, mga kapatid, the intimate friends of Jesus never compete with each other. Amen. Ang mga kaibigan ng hari, ang mga kaibigan ng emperor, hindi sila nagko-compete, nagpapaliksahan, nagko-competition sa isa't isa. Bakit? Kasi yung sign na, halimbawa, gusto ko maging close kay Brother Edgar. Gusto ko, bakit? Ibig sabihin, pag close ka sa akin, ibig sabihin, ikaw na yung pinakahayos sa lahat dito. No. Mga kapatid, minsan, wag nyo rin pagsesilosan yung mga taong malapit kay ganito, malapit kay ganon. Bakit sila naging malapit? Kasi nakapag-build sila ng relationship eh. But it does not mean, kung ang motive, depende kasi sa motive eh. Kung ang motive mo, gusto mo papalapit dito para makilala ka nila, mataas ka, masabing, kung close sila, nakakaingit naman. Huwag nyo kaingitan yung mga nagiging ka-close. Kasi karamihan sa nagiging ka-close, nagiging kaaway. Bakit? Depende kasi sa motive. Amen. Amen. Pero kung nagtatagal, ibig sabihin, pure, maganda ang motive ng friendship. Amen. Wala siyang ambition at wala siyang secret na agenda. Amen. Does not compete. Sa gawain ng Diyos, walang competition dapat eh. Imagine, di ba? Pagkaibigan ka ni Jesus, walang competition. Bakit? Lahat kayo malapit kay Jesus eh. Amen. Yes. Kung yung sabi, lapit-lapit naman ako na hindi man ako nagpapansin dito. Siya lang lagi binabati, sinasabihan ko ang ganda ng buhok mo, ganda ng damit mo. Napaka-close niya, lagi siya nasa kusina, ako nasa sala, kaya laging pagluluto siya ang unang nakakakain. Walang competition dapat sa gawain. Dalokohin lang tayo ng demonyo. Friendship with Jesus dapat hindi tayo nakikipag-compete. Anong gawin mo? Kung nakakakita ka na may mga taong masasaya at malalapit sa Panginoon, edi ilapit mo rin yung sarili mo sa Panginoon. Eh si Jesus naman, wala naman tinatangi eh. Di ba? Well, iba-iba ang ating gifts, iba-iba yung ating mga skill, iba-iba yung ating mga charism, iba-iba yung ating mga attraction, pagpa-impress natin, iba-iba. But hindi dapat nagkakaroon ng competition, pakikipagpaliksahan o pakikipagtaliksahan. Dapat ang mga kaibigan ni Jesus, marunong lang sumunod, marunong magmahal. If there is love, there is no competition. Walang competition yan. Another one, the intimate friends of Jesus never doesn't have fight. Wala silang away. Ang tunay na mga kaibigan ni Jesus, hindi nag-aaway-away. Bakit tayo nag-aaway-away? Yun nga, siguro. Meron kasing mga, alam niyo ba, na pinapakinggan natin. Kasi pagkaibigan ka ng Panginoong Jesus, hindi ka magiging suspicious eh. Yes, Lord. Amen. Diba? Nagkakaroon kasi tayo, nagiging suspicious tayo. Nagkikreate na tayo ng mga negative thoughts, pasa-pasa. Yan, magkakaaway-away na, magkakagulo-gulo na, diba? Ang tunay na kaibigan ni Jesus, marunong magmahal, hindi nakikipag-away. Amen? Ngayon, kapag inaaway ka, huwag kang gumanti. Magparaya ka, magpakumbaba ka. Ang tunay na kaibigan ni Jesus, hindi gumaganti. Binibigay niya kay Jesus. Sinasabi niya, Lord, ikaw na po bahala sa kanya. Amen. Binibigay ko siya sa iyo. Hindi gumaganti. Walang fighting. Another one, not offending each other. Hindi nakakasakit. Hindi naninira at hindi nakakasakit. Yan ang mga kaibigan ni Jesus. Amen, mga kapatid? Now, that's it. Friends of the King would be close to Him, but they would also be subject to Him and have to obey His commands. Ang mga kaibigan ng hari, ang mga kaibigan ng Panginoon, Jesus, mga kapatid, sila pong lahat, tayo pong lahat ay subjected sa Kanya.
At dapat tayong sumunod sa kanyang mga utos. Lahat tayo, walang dapat maiiwan. Lahat tayo dapat mag-obey because that is the evidence of our friendship with Jesus, love and obedience. How is it impossible sa Panginoong Jesus to command us to love one another? Imagine. Bakit po? Because can true love be commanded? Sige nga. Ang totoo bang pag-ibig inuutosan? Hindi. Ang tunay na umiibig, hindi yun inuutosan. Kusang ginagawa. Amen. Yan ang kailangan natin dito sa gawain ng Diyos. Mahal mo ang Panginoon, hindi ka na dapat inuutosan. Amen. Hindi ka dapat disusi. Hindi ka dapat maging robot. Do it. If it is for the common good, for the glory of God, do it. Gawin mo. Kung kinakailangan magpatawad, gawin mo. Kinakailangan magbigay, magparaya, magpakumbaba, gawin mo. Hindi ka na dapat inuutosan. Sige na, patawarin mo na siya. Hindi na. Pag mahal mo ang Panginoon, gagawin mo yun eh. Amen po ba? Because Christian love is not basically a feeling. Kaya tamang kanta, nothing more than feeling. Sometimes feeling aren't true. Do you believe that? Kung minsan ang feeling, hindi siya totoo. Kaya nga feeling. Kaya nga, sometimes feeling aren't true. Kaya huwag kayong magbabase sa feeling. Ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa isa't isa, hindi dapat binabase sa feeling. Ano, mahal mo ba siya? I think so. Hindi. Sa Bible kasi, pag sinabi pong ang pag-ibig, ang Christian love sa Bible, na sinasabi ni Jesus, you are my friends if you do what is my command, and my Jesus' command is love one another. Ang love sa Bible, na sinasabi ni Jesus na love one another, it is an act of the will. Magkaiba ang feeling sa will. It is an act of the will. Ito ay isang kilos o gawa ng iyong pagpapasya ng iyong kalooban. Just like Jesus. Amen, mga kapatid? Amen. Pangalawa is, what kind of relationship did Jesus describe when He called us? Wala yung is, tagalin yung is dyan. Us, when He called us friends. Or His friends. Ba, may bless na bless doon. Pangalawa, it is a relationship that confides the plan. Isa itong ugnayan o relasyon na ipinapaalam ang mga plano. What a blessing na isinasama ka ng Diyos sa kanyang mga gusto at mga plano. Look at, remember, John 15 verse 15. John 15:15. Sa New Living Translation. I no longer call you slaves. Hindi ko na kayo tinuturing, inaaring alipin. Elaborate ko to. Maganda yung portion na ito. Hindi ko na kayo tinuturing ng mga alipin sa halip because a master doesn't confide in his slaves. Kaya yung pangalawang steps na nilagay ko dito, it is a relationship that confides the plan. Eh ang sabi dyan, because a master doesn't confide in his slave. Sapagkat hindi alam ng alipin kung ano ang plano o binabalak ng kanyang Panginoon.